Korte Suprema hinimok na i-disqualify si Apollo Quiboloy sa 2025 election. Mariing kinundina ng isang labor group ang desisyon ng Commission on Election na pahintulutan ng nakadeteneng doomsday preacher na si Apollo Quiboloy na sumali sa senatorial race para sa 2025 national at local elections. Sa isang 19 pages petisyon na inihain na sa Korte Suprema noong January 15, nanawagan ng Workers and Peasants Party sa pangunguna ng abogado na si Sonny Matula na ideklara si Quiboloy bilang isang nuisance candidate at i-disqualify mula sa pagtakbo sa darating na eleksyon. Ipinunto ng grupo na mayroong double standard sa paraan ng pag-apply ng COMELEC ng mga patakaran. Habang mahigpit itong pinatutupad sa ibang kaso, tila naging maluwag ito sa kaso ni Quiboloy. Ayon sa grupo, nabigo ang kampo ni Quiboloy na makasunod sa 5 araw na palugit para sa magsumite ng sagot matapos matanggap ang abiso mula sa COMELEC noong November 4, 2024. Ang kanyang sagot ay naihain lamang noong December 10, 2024, higit isang buwan na ang lumipas. Sa halip na parusahan ang hindi pagsunod na ito, ibinasura ng COMELEC ang petisyon ng grupo noong December 2024. Iginiit ng grupo ng desisyong ito ay nakakasira sa tiwala ng publiko sa pagiging patas ng komisyon. Dagdag pa ng labor group, ang pagkakakulong ni Quiboloy sa Pasig City Jail dahil sa mga mabibigat na kasong kriminal, kabilang ang qualified human trafficking at child abuse, ay naglimita sa kanyang kakayahang magsagawa ng lehitimong kampanya sa buong bansa bilang isang person deprived of liberty. Ang Certificate of Candidacy ni Quiboloy para sa senatorial race ay sinumite noong October 8, 2024 sa pamamagitan kanyang abogado. Sa isang mensahe sa philstar.com, sinabi ni Atty. Ferdinand Topacio, abogado ni Quiboloy, "Due to the fact that the case is new before the courts, we cannot comment at length on the merits of the case, except to state that the petition for disqualification filed by Atty. Sonny Matula is to paraphrase Abraham Lincoln, as thin as the soup made from boiling the shadow of a chicken that has been starved to death." Patuloy na umaapila ang labor group na bigyang pansin ng Korte Suprema ang kanilang petisyon upang masiguro ang integridad ng darating na halalan at alisin ang umano'y paggamit sa electoral process bilang isang mockery. Ang desisyon ng Korte Suprema ang magtatakda kung maalis si Quiboloy sa listahan ng mga kandidato. Para sa mga iba pang mga balita, tumutok lamang sa BCG News Update.